daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid, ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakikiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, tukutin mo ito at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ay siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itatapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking ito'y nagkasala, itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya, at sino mang mag-asawa ng babaeng hiniwalayan ay nangangalunya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Kung babalikan po natin ang ebanghelyo mula ho kahapon, sinabi ho ni Jesus, no, ang kanyang sinabi sa ebanghelyo, sinabi daw na huwag kang papatay, pero ang magtanim ng puot sa kanyang kapwa ay parang pinatay na niya ang taong yun sa kanyang puso. Muli naman, si Jesus ay mas binibigyang lalim ang mga aral at utos. Ngayon, si Jesus hindi lamang pinag-uusapan yung gawa, pero mas mahalaga kay Jesus ngayon yung laman ng puso ng bawat tao. At magandang tanong din sa atin bilang mga Kristiyano at deboto ni Jesus Nazareno, ang laman ng ating puso. Pwede ngang hindi ka nga nagpapakita ng galit o inis, pero baka pag sinilip ni Jesus Nazareno ang puso mo, ang makita niya ay punong-puno ng galit, punong-puno ng sama ng loob. Baka nga para sa isang tao, kala mo ang bait-bait, pero baka pag tinignan ni Jesus Nazareno ang laman ng puso natin, puro kalaswaan pala yung laman. Mahalaga kay Jesus ang laman ng puso. Mahalaga kay Jesus anong tinitibok ng puso. Kaya muli tayong inaanyayahan ni Jesus na para magkaroon ng pagbabago ng puso, sana ang ipalit natin sa galit at kalaswaan ng puso ay ang salita ng Diyos. Sa mga panahon no, nagiging matigas ang ulo natin, mas sarili natin ang gusto nating intindihin, mas gusto natin ng Diyos ang sumunod sa atin. Pag hindi binigay ng Diyos ang gusto natin, nagagalit tayo sa Kanya.
Pero sa ating paglago, sa ating pananampalataya at debosyon, hayaan natin na hubugin ni Jesus Nazareno ang puso natin. Magagawa ito kung tayo ay bukas. Bukas sa pakikinig sa Kanya, bukas na turuan niya. Mahirap nga naman turuan ang taong ayaw magpaturo, hindi ba? Pero para sana sa atin bilang mga deboto ni Jesus Nazareno, bukas tayo para turuan ni Jesus. Turuan magmahal. Turuan magpatawad. Turuan na tignan ang kapwa na may paggalang. Turuan na tignan ang buhay mag-asawa na mayroong katapatan sa bawat isa. Pero alam din naman natin, not all marriages are perfect eh. There will never be a perfect marriage. Nasobrahan ka lang sa kakanood ng Disney, no? That you think life is all perfect and okay. May kanya-kanyang struggles ang buhay mag-asawa. May kanya-kanyang struggles din ho ang ating pagsunod kay Kristo. Hindi naman madaling sumunod kay Kristo. Pero sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga hamon, may lagi din naman paalala si Jesus. Kasama mo ako. Kaya nga, sa ating unang pagbasa, si Elias ho ay nagtatago. Nagtago sa bundok ng Horeb dahil may nagbabanta sa kanyang buhay. Pero sino ang nag-console sa kanya? Sino nagsabi sa kanya, lumabas ka na diyan? Ba't ka ba nagtatago diyan? Ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanya ng kaginhawaan sa kabila ng kanyang problema. Ang Diyos mismo ang siyang pumunta kay Elias para i-comfort si Elias sa kabila ng pinagdadaanan niya, sa kabila ng kanyang pagtatago dahil sa kanyang buhay. Ang Diyos ay nabigay ulit sa kanya ng lakas ng loob na lumabas sa kuwebang kanyang tinataguan at muling maglakbay. Ito din po ang imbitasyon sa atin. Imbitasyon sa atin ni Jesus Nazareno sa Biyernes na ito. Lumabas ka na sa kuweba ng galit at puot na yan. Lumabas ka na sa kuweba ng hindi pagiging matuwid, hindi pagiging tapat. Lumabas ka na diyan at hayaan mong hilumin ka ni Jesus. Lumabas ka na diyan sa kuweba ng hindi pagkakaunawaan. Hayaan mo na hilumin ka ni Jesus. At kaya siguro magandang imbitasyon sa atin ito ngayon bilang Kristiyano. Oo, sa buhay natin may kanya-kanyang pagsubok. Hindi rin naman bulag at bingi ang simbahan. At naintindihan natin ang mga pagsubok ng buhay may asawa. Pero higit sa lahat ho, sa mga mag-asawa ho naririto, may panahon na ang tingin mo sa asawa mo ay sa pinakamagandang babae. May panahon din naman ang tingin ninyo sa bawat isa ay naiinis na rin kayo. Huminga lang kayong malalim at relax. Gaganda uli yan. Minsan naunahan lang tayo ng init ng ulo. Minsan naunahan lang tayo ng emosyon. Just relax. Pero at the end of the day, pag titignan mo ulit yan, isa lang masasabi mo, pinakasalan mo yan eh. Pinili mo siya. At kahit ano pa ang kahinaan niya, mahal mo pa rin siya. Hindi ba? At sa kabila ng lahat, sa ating paglalakbay din bilang Kristiyano, lagi nating kasama si Jesus Nazareno. Amen.